nag-ano kasi kami noon nag-ano naman diba? Grace, makikinig ako. Blessed afternoon, everyone. We are discussing about we are live and we are discussing about the Bible. This is just a healthy sharing of insights about our faith as a Christian and healthy living. So, healthy discussion po ito. Pas may ano pala yun, speaking of the tongue, may paliwanag pala yun. May paliwanag yun. Paano mo nag-speak ako, hindi ko man naintindihan. Yun pala, parang ano si, di ba yung si Ronald, nag-Bible study kami, si Pas Jason, nag-ganon. Nandun kaya tanong, tas tinanong siya ni ano yun, Pas? Tapos ang nasabi niya na, ganun talaga yun pagka ano. Dapat pala may... Dapat may ano yun. May ano yun, yung mga eksakto na speaking of tongue, ibig sabihin, may ibig sabihin ng Panginoon. Ibig sabihin gawa lang. Hindi ba ako masabi niya? Wala. Pero yun dapat may mag-explain kung ano yung sinabi niya. Hindi, maaaring ibang tao mag-explain nun, hindi siya mismo Pas. Mayroong ibang, kaya may nakakapag-interpret na ng ano. Kaya sabi ko naman kay hindi, minsan may makaka-interpret. Ano yan, by guide of Holy Spirit, sabi ko na lang na. Pero yung ibang, yung tulad sa Noribi, yung nag-speaking tongues, tapos pagka nag-silence na, siya rin nagsasabi si Ate Marisa. O sinasabi niya, the God says, sabi niya. Kasi syempre, wala naman. Nag-silence na. Malay mo yung may nagpapaliwanag sa'yo, hindi niya rin alam, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa ako na-explain. So, ibig sabihin, Pas, di ba minsan nagagano si... Meron nga mga pag-explain na tao, meron din. So, dapat kailangan i-explain pala yun. After nung... Kasi, Ate Grace, After yun, Pas, after yung mag-ganon, kailangan i-explain mo na agad. Kasi hindi mo naman natin sasabihin na na-explain ng iba. Malay pa yung pinahatid sa kanya ng ano. Hindi, merong gifting nga. Kaya nga may... Iba naman yung gifting naman yun. Gifting yun. Yung na-interpret mo, yung speaking of tongues, no? Base sa gifting. Kaso kung walang ganon, spiritual gifting yun na makakapag-interpret. kaso kung wala tayong ganon, ayun, kaya nga may mga gifting. May gift ng yun nga yung speaking of tongues. Ang speaking of tongues, hindi lahat nakakapagbibira ang nakakapag-speaking of tongues. Mayroon din gifting na ma-interpret mo. Dapat pala in-interpret yung pastation siya, giti-siya. Mayroon din gifting na yun nga sa dreams. tingin ko si Ate Dreamer. Si Ate Joy. Meron sa Ate Joy? May gift si Ate Joy sa Tapos yung sinasabi mo naman, tinasabi mo na pag naiisip mo yung yung kapatid, ikaw ay nagsabi na, ipag-pray. Ganun naman talaga. Kasi, why on earth, papasok bigla siya sa isip. Bala, may utang. Parang discernment yun. Iba naman yun. Iba naman yun may utang kayo. Hindi pa na nagbabayad siya. Yun talaga yun, di ba? Pero yung parang iba yung alam mo maganda rin, mas may mga ganito tayo, may ganito tayong moment na nagdi-discuss tayo ng mga opinions natin. Yung ganitong moment ba, yung may tayo, may alam, ay yung hindi natin alam, nalalaman. Opo, yun, tsaka himay eh. Dapat, kunyari, after gawain, isang linggo tayo maghahanap ng verse na may katanungan tayo. Tapos doon natin yan. Because naman, may nabasa ko. Tingnan mo, Nabasa ko dito. Jesus does not say no part of the law will ever pass away. Sinabi niya yun sa Matthew. He says no part of it shall pass away until it is fulfilled. He says he came to do this very thing, to fulfill it. So, with his coming, the law has been fulfilled and has passed away. We now live under the law of Christ, not beneath the law of Moses. Yun na nga, yung sinamarize ni Jesus Christ, di ba? Log dyan. Jesus na yun. Ano ba yung dati, yung we are not living under the law. During the time kasi nung ginawa nila yung batas, si Jesus ay hindi pa nagkakatawang tao. Yung batas na yan. Tsaka, yung kagaya nga yung sa Jeremiah, di ba? Yung ang katuparan ng prophecy, ng lahat ng mga kasulatan, ang katuparan nun, si Jesus Christ. So, ikaw ba susundin mo pa yung mga
dati na natupad na sa pamamagitan ng Jesus Christ? Siyempre hindi na. Kasi nagkaroon na ng katuparan yun eh. So ngayon, are you getting me? Are you getting me? Kung mayroon nakatuparan yung mga law. Nagkaroon ng katuparan. Sino ba ang katuparan ng batas? Jesus Christ. Si Jesus Christ. Ano man sabi? Yun nga, Tagalog. we are under the law of Jesus Christ na. Hindi ito wala sa Bible. Ito, nabasa ko lang ito ng ano. Pero siya, nag-focus siya sa, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not to come to abolish them, but to fulfill them. Yun, sabi mo nga, tama yung sinabi mo na pinulfill ni Jesus Christ. Siya na yung katuparan ng mga batas doon na sinasabi ng mga propeta. So, dahil nagkaroon na ng katuparan, yung mga propesiya, ibig sabihin, tapos na. Kasi ayun na si Jesus Christ eh. Nabigyan na ng katuparan yung mga yung mga sinasabi nila. Which is sabi mo, under the law na tayo ni Jesus Christ. Grace by grace. By grace. Which is, tama, we are living by grace na. Pero it doesn't mean na dahil living by grace na tayo, okay, hindi ko nasusundin yung Ten Commandments. How can you say so? Kung ikaw ay living by grace, hindi mo nasusundin yung ano. Hindi, ang sa akin lang naman kasi dun sa atin is, we are not under the law of Moses. Under the, yung tama nga yun. Yun nga, hindi na tayo Hindi naman tayo under the law ng... Kasi nabigyan na tayo ng biyaya. Bigyan kita ng example. Ang sabi ni Moses dyan... Bakit natin kailangan i-highlight pa sa preaching ang Ten Commandments? As far as I remember, paano natin masisik si Jesus Christ? Una-una sa lahat, lead by by reading the Bible, by ang nakalagay pa doon ay by obeying His commands. Which is, ano ba yung commands? I-emphasize natin yung commands as a guidelines. Ano ba yung commands ni Lord? Na nasummarize sa dalawa. If you are living in the Spirit, you are living doon sa dalawang summarization na ginawa ni Jesus Christ. Namumuhay na ako by grace ng Lord. Ibig sabihin, itong dalawang to, nagagawa ko na to. Kasi I'm living with the Spirit nagagawa ko na tong command na to. Gets mo ba? If yes, we are living the Spirit, hindi na under the law of Moses, but with Jesus Christ. But, ang sabi naman ni Jesus Christ, what is the greatest commandments? Diba? The greatest commandments, love God above all things and love your neighbor. Yun ang kautusan ng Panginoon. Ito na yun. O ngayon, sinasabi mo, hindi na batas ni Moses yun. Sa Panginoon na yun although doon, sinamalis ni Jesus into two. Sasabi mo, okay, under na ako ni Jesus Christ, kaya living na ako in the Spirit under Jesus Christ. Pero yung sinasabi mo, sinusunod mo pa rin naman eh. Pero yung ni Kuya Montes yung sinabi niya na I'm living in the Spirit. Talaga, kahit di mo masundin yun talaga, kung yung Spirit mo ay nandyan na yung mga fruit of Holy Spirit, nandyan na. Talagang hindi mo na gagawin yun dahil Nandun na ka sa Holy Spirit. nandun ka na sa Holy Spirit na puro kabutihan na yung ginagawa mo. Pero ano pa rin yun, kung mo yung summarize dyan, ano pa rin, sumusunod ka pa rin sa kay Jesus. Exactly. Kasi hindi mo na ginagawa Hindi na ginagawa. At may binigay siyang pamantayan. What is the greatest? Panginoon, ano bang greatest commandment? Anong sagot niya? Love God above all things. Second, love your neighbor. Basically, sa nakuha sa niya. Saka, kahit na nalilito ka, ang puntahan mo, yung si Jesus, sinabi pa rin niya yun eh. Salita pa rin niya yun eh. Kung nalilito mo kadami si Maylito mo, basta sundin mo pa rin yung Ten commandments, sinamarize na nga sa dalawa eh. Sinamarize niya. Ayun ang the greatest commandments. Kaya paano sasabihin hindi ko na susundin? You are living in the Spirit at hindi mo sinasabi yung mismong sinabi ni Jesus Christ that the greatest commandment is love God above all things and love your neighbor. How can you say so? You're living in the Spirit. Kung sasabihin mo sa akin hindi ko susundin ang Ten Commandments kasi living in the Spirit na ako. It's from Jesus' mouth. Bunga nga ng faith mo yun eh. Kaya ka gumagawa ng mabubuting bagay. Sino anong sabi ni Jesus Christ? Ano yung greatest commandments? Love your neighbor. I love God. Sabi niya. Love your And love your neighbor. Hindi mo sasabihin mo sa akin, hindi ko na sinusunod ang Ten Commandments kasi under the Spirit na ako. Paano mo ipapaliwanag yan? Gumagawa nga ng kabutihan dahil ang bunga na pananampalataya ko sa Lord. Nang yung fruit of the Holy Spirit. Ano nga yung sabi ni Lord? May mga yung resulta niya,
result na niya kasi automatic na nasusunod na niya yung ano. Yung Hindi Pero sinusunod pa rin niya. What I mean, hindi na ako tumitingin sa loob mo, sis. Hindi na ako tumitingin sa loob mo, sis. Hindi ka na napitingin sa loob mo kasi ito na yung sinasabi ni Lord sa'yo. Jesus Christ nga ako. Okay na, ano sa'yo Jesus Christ? Ayun na, ayun na. Love your neighbor, love your God. Tapos ka naman lang, yung di ba si David, yung nagkasala sila ni Bathsheba. Tapos nagsisi si David, di ba? Hmm. Bakit bumalik pa rin si David sa yung naging marami yung babae niya? Hindi, yung nung araw Kung sa babae nung araw. Pagka nagkasawa ulit ka. Marami siyang naging babae. Pagka nagkulit ka. Iba yun. Grabe ka rin pala si David ng araw. Sabi ko nga. Di ba nagsisi siya kasi nga, Kasi, Hindi, nagsisi siya, gawa kay pinapatay niya si Urias Pinapatay niya si eh. Urias. Dahil lang dun sa ano niya sa ano. pero okay lang, ano lang yan yung si Parang gusto David. mo ulit magkababae. Parang gusto mo ulit Ayun, ayun. Tapos sabi, di ba, sa Ten Commandment, bawal pumatay. Ba't si David maraming pinatay? Ano yun, kuya? Nung araw, Yung pinutusan siya ni Sharing Saul. Di ba na? labanan yun. Labanan. Nung araw kasi nagsisakit sila ng mga ano, Old Testament. Ang bawat kumatay ko, doon sa ano, Asa, dito na. doon sa looban niyo. Ah. Kaya nga nung pinatay ni Urias, so bawal yun. No? Kaya nga si Saul, kalaban nga niya yun ha. Hindi niya mapatay ko eh. Hindi niya pinatay. Hindi niya mapatay. Hindi siya. Oo. Di ba si Sharing Saul, di ba bandang huli, pinutulan niya rin yung ulo? Hindi, yung kalaban ng... Ayaw, napatay pala siya. Napatay yung anak niya, di ba? Oo, Napatay mga siya ng kalaban na kalaban. nakapatay sa kanila. Hindi si ano, kasi hindi nga niya... Kasi nagtago pala si David. Kasi, di ba, akala ni Saul. Siya ang pinapapatay ni Saul, si David. Kaya siya kasi ano na si Saul eh, nasira na. Nasisira na siya ng ulo. Nawala ng espiritu sa kanya ng Diyos. Ngayon, gusto niyang patayin si David, kaya si David Kasi tumatakbo. sumikap si David kay Goliath eh. Tapos, di ba, yung parang lumalaki na yung ulo ni Saul. Tapos, ano? Hindi niya sinunod ang Diyos. May Hindi niya propeta, sinunod. di ba, na sinubo na lang ng Panginoon. Tapos yun, nahanap niya si David na Mm. magiging kapalit na hari. Kasi Kaso hindi hindi pumapayag naman sa Saul. Hindi pa kaya katang siyang hari. Kaya hinanting si David. Ilang beses na nakita na niya na pwede niyang patay ni David si Saul pero hindi niya pinatay pa rin. Kumbaga, pinadala niya pa nga si David, di ba, para patayin yung ano, pagka yung ano ba yan, pagka yung may ulo, yung dadalhin yung ilang daang ulo ng ano yun, yung papatayin niya pagka ano, mapapahanga si Saul. Ibibigay yata yung anak ni Saul, di ba yan? Hindi, nung napatay ni David si Goliath, binigay na yung si ano. Kaya lang, nung naasawa naman niya yun, dumating yung kaban ng tipan, nagsayaw-sayaw si nag-praise and worship ba, with dancing. Sabi niya, parang baliw, sinaulo. Hindi siya nagkana. Yung anak ni Haring Saul. Naasawa ni David yun. Kaya lang, Kung titingnan mo ang buwan, hindi ko alam kung ano gusto. Hindi, wala naman gusto patunayan, te. Dahil na, gusto ko lang maging hindi lang ang claim kay... Pero tama yung sinasabi niya na... Kasi madami sa Holy ano ba? Spirit na lang tayo, by grace na tayo. Ito, Tigres, paliwanag mo sa akin to. Sabi ni Paul, Galatians pa rin tayo. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, pinabaliwalaan ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuloy ay kailangan sumunod sa buong kautosan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahan loob ng Diyos. Ulit? English, NLT. Huwag mo na English, Tagalog mo. Tagalog ulit. Galatians 5 to 5, 2 to 4. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwalaan ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuloy ay kailangan sumunod sa buong kautosan. Kayo nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan. Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahan loob ng Diyos.
Hindi nila tinanggap ang permission. Ito po sa ano, sa verse nito. Oo, hindi nila tinanggap. Ang tinatanggap nila yung Kautusan. Kautusan. Kasi ano bang nasa kautusan? Magpatuli ka. Which is, ba't ka pa magpapatuli? Magpapatuli ka kasi basically hindi mo tinanggap si Jesus Christ kasi yun pa rin yung sinusunod mo. Yun, nandito na si Jesus Christ, present na siya past, di ba? Present na siya. Siya na yung susundin mo. Kung magpapatuli ka, Isa pala sa mga dati. Nila requirements nga pala yung magpatuloy. Covenant yun. Covenant yun kay Abraham na lahat ng sambayanan mo, mag-circumcise. Ngayon, dumating na si Jesus Christ during that time, magpapacircumcise ka pa rin. Magpapacircumcise through para sa kautusan. Para lang sa kautusan, para masunod mo yung kautusan. Of course not. Kasi si Jesus Christ ang katuparan ng kautusan eh. Bakit ka pa magpapacircumcise? Ito na yung katuparan ng kautusan. Saka, mas tinatanggap nila yung kautusan. Kaya sa kay Jesus Christ.